lingkod ay magpapahayag po ako ng ilang minuto na ceremony. So, aking pong hinihiling ang patnubay at gabay ng banal na Espiritu upang hindi po ako magkasala sa ating dakilang Ama. So, bagong-bago po ako magpahayag, mga kapatid, ay sabi niya kasi yung pagbati, peace be with you, yeah? Shalom. Shalom. Kapatid. At tunay po yun na kailangan po may kapayapaan sa ating puso upang sa ganon sa ating pag-aaral ay may pakayag natin ang mabuti at tunay na tekila sa ating tekila ng Manyawi at ganoon din sa ating mga banal na makikinig. So, ang ating pag-uusapan, mga kapatid, ay tungkol po dito sa panalangin. Kaya nga, napakahalaga na tunay na mayroon tayong shalom. So, bago ko magpahayag, mga kapatid, ay nais kong ang bawat isa sa atin ay shalom, meron tayong kapayapaan. So, ano man ang pagkakamali ng bawat isa, so, sa ngalan ng ating dakilang Mangyari, tayo po ay nagkakaisa at sama-sama alisin natin kung ano man yung mga bigat-bigat na yan, purihin ang ating dakilang Mangyari. Hallelujah! Panalangin. Kasi mga kapatid, alam nyo itong pastor, Bigon, ilang minuto ba? 15. 15? Okay. Kung ano lang yung kakayanin. Yeah? So sabihan nyo lang ako po para hindi mag-ahol yung ibang parte ng programa. Sabi niya, ayon na sa atin niya, aklat ni Lucas. Sa aklat po ni Lucas, chapter 23, verse 42, mayroon pong ibinigay ng Ama na salita doon ayon sa MPD ko yung aking gagamitin. Ano po? Sabi niya doon, sa mga mabibilis magbuklat ng kanilang mga Biblia, pati matyagan niyo po. Ito po yung aking gamit ay MBB. Verse 42, 23:42. Ito na sa. Ganito po ang kanyang sinabi. At sinabi pa nito, Yeshua, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Diba? Alam natin yung pangyayari po dito na yung nagsalita po dito ay yung nandun po sa kanyang kanan noong nakapako ang ating Savior doon sa Calvary, doon sa tulos. Ano po? Ang gusto ko pong makita natin dito doon sa panalangin, ito yung humihiling Diba? Alalahanin mo ako. So, doon sana din sa mga kahilingan natin, mga kapatid, doon sa mga prayer natin, ay palagi din natin sasabihin, diba? Sa ating dakilang Mangyari. Lalo na, diba? Kapag nakakaramdam tayo ng mga sobrang kabigatan, huwag tayong mag-atubili na sabihin sa Mangyari, Mangyari, alalahanin mo ako. Huwag mo akong kalimutan, limunin mo ako, Mangyari. Yeah? Dapat nandun po yung yung confidence natin na magsabi, alalahanin mo ako, Ama. Alalahanin mo ako, aming Savior, aming Messiah. Sapagkat tulad itong nasa huling parte na ng kanyang buhay ito Yeah? Kung mapapansin natin, nandun na siya. Yeah? Sabi niya, alalahanin mo ako. Sabi niya. Kung, sabi niya, kapag naghahari ka na. So meaning, mga kapatid, yung gusto ko pong makita natin is yung paghiling natin, yung pagluhod natin sa ating dakilang Ama, palagi din natin sasabihin na alalahanin mo ako. Pangalawa po, doon sa term na alalahanin. Ganun din po doon sa mga kapatiran natin.
minsan nagkakaroon man ng mga kalungkutan sa pagitan ng mga magkakapatid, pero alalahanin natin na kapatid pa rin natin sila sa ating dakilang Ama. Diba? Yeah. Kaya yung panalangin natin para sa bawat isa ay kailangan pa rin pong nandoon. At sabi ko nga mga kapatid, proud ako sa aking mga anak. Pag kami ay nakaparentumang idiunod ti priyerong kat doon kang iti oras nga Ama, kasi palagi kong pinapangunahan sila, palagi kong sinasabi talaga na Ama, huwag mo pong hayaan. Diba? Kasi napakaano po yun. Palagi nating alalahanin na huwag mo pong hayaan na mayroon pong malaga. Diba? Sa mga kapatid, kasi napakakukunti natin. Palagi nating alalahanin yung kapakanan ng ating mga kapatiran. Una, siyempre yung mga magulang natin, ayon nga dun sa Ten Commandments, nandun pa rin na palagi natin inaalala din ng mga magulang natin, mga kapatid sa pananampalataya. So, doon sa buod ng panalangin natin, huwag nating kalilimutan yung pag-tingin natin ng gabay sa ating mangyari, yung alalahanin natin palagi. Ano po? Una sa atin yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Pangalawa po, saklat pa rin po, saklat naman po ni John. John 17. Ayatan na kabsat. Ayun mo na itilipuno ni John. 17 verse 1 hanggang 3. Okay, basahin ko po sa NBB. John 17 verse 1. Pagkasabi ni Yeshua ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kanya, sapagkat binigyan mo siya ng kapayapaan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Tres, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na isang tunay na Elohim at siya sa Mesyas na iyong isinugo. Unang point po na gusto kong makita natin dito sa verse, dahil ang pinag-uusapan na natin dito is tungkol po doon sa prayer. Sabi niya po, Ama, dumating na ang oras. Yeah? So, tayo ba mga kapatid, sa ating mga pagluhod sa harapan ng ating dakilang Ama, napapanggit din ba natin na, Ama, dumating na ang oras? Yeah? Ganon din sa harapan ng ating mga anak. Mga anak, dumating na ang oras para tayo ay lumuhod sa harapan ng ating dakilang Ama. Yeah? Masaya ba tayo mga kapatid na magsabi, Ama, ito na naman yung oras para humingi ako ng iyong patnubay, ng kalakasan sa iyo. Yeah? Proud ba tayo palagi mga kapatid na, Ama, dumating ng oras? Hindi rin natin alam. Di ba? Palaging tinuturo sa atin ng mga pastor tungkol doon sa mga propesiya. So, hindi rin natin alam mga kapatid kung anong oras talaga yung palagi nating napapakinggan doon sa mga turo sa atin ng prophecy. So, mga kapatid, anumang oras na dumating, di ba? Ang panahon ng pagparito muli ng ating Bisaya, naway minamahal kong kapatid sa pananampalataya ay proud pa rin tayong magsabi sa ating dakilang mangyari na, Ama, dumating na ang oras at ito na. Kailangan mga kapatid, yung puso natin ay huwag nating hayaan na maghari yung mga kabagabagan, anuman ang oras. Kasi sabi niya doon sa pangalawang point na gusto kong makita natin doon sa versikulo na 1-3 ng chapter 17, sabi niya, ang makikilala kanila na isang tunay na Elohim. Yun po mga kapatid, di ba? Anuman ang oras, lalo na pag dumating yung kabagabagan, yung mga pagsubok, di ba?
Tapos nandyan yung mga hindi mananampalataya. Diba dapat tayo yung nakikitaan palagi. Diba? Dahil tayo ay tumatawag sa tunay at banal na pangalan ng ating dakilang Ama. Ang makikilala kanila. Diba? Sa pamamagitan ng buhay mo, sa iyong mga panalangin, mga kapatid, yung makikilala nila ang ating pinupuri at sinasamba na walang iba kundi ang ating dakilang Yahweh. So, ano pa? At si Yahshua, di ba? Sa pamagitan po ng mga panalangin natin sa harapan ng mga hindi mananampalataya, yung panalangin natin sa harapan ng ating kapatid sa pananampalataya, lalo na sa mga baguhan, di ba? Kailangan po na makikilala ang ating Savior na isinugo upang tayo ay magtamo ng tunay na kaligtasan. Ano pa, mga kapatid? Last point na gusto kong makita natin doon sa verse na yon. Sabi niya, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito mga kapatid, yung huling gusto kong makita natin doon sa verse 3, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat na ipinigay mo sa Kanya. Kasi mga kapatid, doon sa ating mga panalangin, yung gusto kong makita natin dito, di ba? Kayo sa inyong mga lipunan na ginagalawan, mayroon kayong kapangyarihan na ipinigay ng Ama upang sa ganon, di ba? Kaya nga may ibinigay sa atin. May ibinigay ang ating rabay, di ba, na aral sa atin. Mayroon ding ibinigay na kapangyarihan ng Amang Yahweh sa atin upang sa ganon, yung power na ibinigay sa atin, yung kapangyarihan na ibinigay, kaya ka ginawa kang mga kumbaga sa purok, mayroon kang katungkulan, purok leader ka, may pastor, diba? Doon sa loob naman may deacon, tapos doon sa mga women's ministry, diba? Meron tayong kanya-kanyang tungkulin. Upang sa ganon, mga kapatid, diba? Lahat ng ibinigay niya sa atin na dapat nating gampanin, dapat gawin, sabi niya, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Diba? Yung madala natin, yung mga nasa control natin. Ano po? Para lahat po ay makatamo ng buhay na walang hanggan. So doon sa mga prayer natin, mga kapatid ko sa pananampalataya, ay hindi mananampalataya man yan o hindi, kailangan pa rin po na isama din natin sila sa ating mga panalangin. So, mahaba-haba pa ito at para wala na pong mga oras, meron pa ito pa. Hiritan po pa. May 6 pa. Yan. Salamat po sa mahabang minuto pa. 1 Thessalonians chapter 5. Sa mga mabibilis magbuklat ng kanilang mga Biblia, 1 Thess chapter 5 verse 16 to 18. Ganito po ang kanyang sinasabi, magalap kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Elohim sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Elohim para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Yahshua Messiah. So, ito po mga kapatid, yung sinasabi niya, magalap kayong lagi. Magalap. Pero minsan, mga kapatid ko, di ba? Dumarating yung mga kabigatan. Ano ba yung sinasabi niyang magalak? Di ba? Totoo po yun, nararamdaman mo may kabigatan ka. Pero, kailangan pa rin magalak ng lumuhod para sa Amang Yahweh. Magalak ka pa rin pumunta, di ba? Ibig sabihin, kailangan gumawa ka pa rin ng kaparaanan para patuloy na may taas, maitanyag kung na natin Ilocano, niya ti Tagalog na diay? May taas. Matarangalan. Maparangalan ang ating dakilang Amang Yahweh. Tapos,
kabilin-bilinan po niya dito mga kapatid, ayon sa sulat ni Pablo, magpasalamat kayo sa Elohim sa lahat ng pagkakataon. Diba? So, kailangan pa rin nating magpasalamat anuman yung mga dinaranas natin. Diba? Tulad po itong mga kapatid natin na hindi nanalo sa eleksyon, di ba? Kailangan pa rin natin magpasalamat. Diba? Hallelujah. May magandang may maganda pa siguro mas maganda na inilaan ng ating dakilang Ama para Yes. maglingkod sa ating mga mahal na kababayan. Hallelujah. Yeah. At unang-una, lalo na sa ating amang dakila. Kaya magpasalamat pa rin tayo sa ating dakilang Ama. At least, natapos na yan. So, harapin natin ang mas maganda pang inilaan ng ating dakilang Ama kung paano tayo maglingkod sa Ama at sa ating mga mahal na kababayan. Sabi niya, ito ang kalooban ng Elohim para sa inyo. Sa inyong pagkikipag-isa kay Yahshua Messiah. So ito yung kalooban niya. Sabi niya, palagi pa rin tayong manalangin, palagi tayong mag-attend ng gawain. So patuloy tayo sa paglilingkod sa ating mga dakila. Mahaba-haba pa po ito at tapos na ang ating oras. Sabihin ang ating dakila. Hallelujah.